Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pangit yung simula natin. Pag-uusapan natin, ito pong Supreme Court, yun pa rin, no? Marami po kasing usapin dyan. Ito pong tutukuyin natin ngayon. Bakit po walang criminal, parang hindi po sinampahan o wala pong parusa, no? Itong si dating Finance Secretary na ngayon na Executive Secretary Ralph Recto, kung mayroon pong paglabag sa saligang batas. Ibig sabihin, diniklara po na ang constitutional yung kanilang paglilipat na pondo ng PhilHealth. Ang tanong, may criminal liability po ba si Ralph Recto? Sinagot po yan ng Supreme Court. Iliwanagin po natin yung issue na yan. Kasi parang hindi po na pag-uusapan eh. Ayaw pag-usapan ng media at parang lahat po ng mga nakikisawsaw dito sa issue na to, ayaw pong pag-usapan. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong sagot ni BP Sara dito po sa pinapakalat nila na may overpriced daw po na CCTV. At isa pa po, yun pong sinabi naman po ni Boying Remulla na magkakaroon o after 1 or 2 months, pwede na pong mawala yung ICF. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na natin tong kay Ralph Recto. Ang paliwanag po ni Ralph Recto, maganda rin naman, no? Sabi ni Ralph Recto, common sense ang pinairal niya sa paglipat ng 60 billion PhilHealth funds sa National Treasury. Ano po yung common sense dito? Ayon po kasi kay Recto, kailangan natin ng pondo. Kailangan natin ng pondo instead na tayo ay mangutang o instead na tayo magbenta ng mga kung ano-anong pag-aari natin, kung may available naman na pondong hindi ginagamit, nakatiwangwang lang po, gamitin na natin. Yun po ang paliwanag niya sa common sense. Alam niyo po, hindi po pwedeng common sense, hindi rin po pwedeng bendalo. Kasi pag common sense po, hindi lang ikaw Recto ang may common sense. May common sense din yung mga tao. May common sense. Lahat ng tao pwede lang sabihin, common sense yung pinairal ko. Bakit pa natin kinakailangan ng batas kung common sense lang? Samantalang, pag batas po ang pinairal natin, malinaw po yung sinasabi ng batas. Di po ba? O sige, itapat natin yung batas. Ang gumawa ng batas, Recto, mas matatalino kaysa sayo. Tinitiyak ko yan kasi ang ganda ng pagkakagawa ng batas eh. Universal Health Bill. Yan yung nilabag mo. Tinabi po yung paglilipat, ito lang ang pinupuruhan nila. Wala po nananawagan ng ulo ni Recto. Wala po nagsasabi mag-resign ka na o tanggalin dapat. Bakit po hindi nananawagan at bakit po hindi pinatatanggal si Recto? Samantalang, ang linaw ng sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawa nila. Hindi lang po si Recto yan. Pwede pa nga madamay si BBM. Pero bakit po wala pong probisyon na dapat managot? No? Bakit po sinabi ng Supreme Court na pinapasoli lang? Diba? Lahat po ng lumabag sa batas, may dapat kaparusahan. Kung ang paglabag mo sa batas ay pag nagnakaw ka, dapat parusahan ka. Ito po, matindi po to. 60 billion. Wag po muna nating isama yung hindi pa na-didesisyonan ng Supreme Court. Yung 60 billion muna ng PhilHealth. Sabi po ng Supreme Court, malinaw, lumabag kayo sa batas. Unconstitutional yung ginawa ninyo. So bakit po walang criminal liability pinag-uusapan tayo? Bakit po walang sinasabi na direkto ay dapat parusahan? Di ba? Malinaw po yan. Pero sa paliwanag muna ni Recto, dito muna tayo sa common sense. Ang gandang pakinggan eh. Kaysa mangutang tayo, kaysa magbenta tayo ng mga gamit, may available naman na pondo, yan na lang yung gamitin natin. Kailangan natin ng pera eh. Yun yung common sense ni Recto. Pero mas may common sense sa'yo yung batas eh. Yung batas na universal healthcare, ito po ang nilalaman. Halimbawa po, wala po sa batas na sosobra yung pera ng PhilHealth. Katulad ng paliwanag mo, Recto. Kung sobra raw yung pera ng PhilHealth, gamitin na lang sa iba. Kaysa mangutang. Mukhang tama kasi common sense eh. Kaya lang po, hindi po common sense ang batas eh. Pero mas may common sense yung batas kaysa sa sinasabi mo. Ano po ang sinasabi ng batas? Just in case na dumami ang koleksyon. Kasi, anong ginagawa nila? Bakit dumami ang koleksyon? Ginawa nilang automatic eh. Diba? Ang contribution po sa PhilHealth, hindi po yan minandatory nila yan eh. Pati nga po yung mga OFW, pakitama lang po ako kung pati po ang OFW ay mandatory na mag-PhilHealth kayo. Kahit nariyan kayo sa ibang bansa. May mandatory PhilHealth kayo. Kaya lalaki talaga. Tapos tinataasan pa nila yung contribution. So, sa madaling salita, lumalaki yung contribution. Tapos barat sila. Barat sila sa benepisyo sa mga miyembro. O ano po ang sinasabi ng batas? Just in case po na dumami ang pondo ng PhilHealth.
Dapat bang kunin? Pwede bang kunin? Hindi po pwedeng kunin kasi nakalagay sa batas na Universal Health Law kung sakaling sumobra yung koleksyon kaysa sa pangangailangan, dalawa po ang pwedeng gawin ng PhilHealth. Pagbawas ng kontribusyon o liliit yung sobra or taasan yung benepisyo ng mga miyembro. Tataasan mo. Halimbawa, instead na kalahati lang yung sagot ng PhilHealth, lahat na sasagutin ng PhilHealth. Ganun po. So wala pong sobrang pera dapat. Sino po mas may common sense? Yung batas o yung Serecto? Ako sa tingin ko mas may common sense yung batas eh. Kasi lahat ba ng PhilHealth member libre na sa mga ospital? Kung hindi pa libre, may puwang pa. Wala kayong karapatang magsabi na sumusobra yung pondo ng PhilHealth. Hindi pa pala libre. Ibig sabihin, pag nagkasakit yung mga miyembro, hindi may binabayaran pa rin sila. O bakit mo sasabihin ngayon na sumusobra? Mandatory raw yung mga OFW na mag-member ng PhilHealth, kaltasan. Yun yung sinasabi natin sa inyo. Kalaki talaga yung pondo ng PhilHealth, pero dapat yan binabalik sa mga miyembro. Paanong paraan? Kung sobrang dami na ng pondo, hindi mo ipapamigay at ilalagay sa flood control. Pabawasan mo yung kontribusyon. Kung dating kontribusyon 300, gagawin mo na lang 50 pesos. Or taasan mo yung benepisyo ng miyembro. O ngayon, dito na tayo sa question sa Supreme Court. Bakit wala po kayong sinabi ni dapat makulong si Recto? Nilinaw po yan ng tagapagsalita. Kaya yung nariyan sa nakita nyo sa bukana, yung magandang attorney Ting, tagapagsalita po ng Supreme Court. Kaya wala pong parusa na binigay ang Supreme Court kay Recto o kay BBM kasi ang isinampang kaso yung pagbawi, yung pagbabalik, yung pagpigil na i-transfer yung pera ng PhilHealth sa National Treasury. So ano po ang ibig sabihin? Ligtas na ba sa Recto dahil yun lang sinampa? Hindi po. May paglabag nga sa batas eh. Dito ako nagtataka sa atin. Bakit walang nakakaisip na sampahan ng kaso si Recto at si BBM? Ibig sabihin ng Supreme Court, kaya hindi namin sinasabi na may criminal liability ba o si Recto wala kasi hindi naman yan isinampa sa amin. Ngayon, dahil napatunayan na lumabag si Recto, dapat sampahan siya ng kaso. Ngayon, Mr. President, kung sa tingin mo wala kang, kung gusto mong sabihin na wala kang say dyan, yan ay kay Recto lang, tanggalin mo sa kabinete mo. Nakamataas na sekretary mo pa, executive secretary, lumabag sa konstitusyon. Speaking of paglabag sa konstitusyon, alam nyo ba nakasabay din yan? Kasabay din po yan, ito po, sinabi po ni Leonen, Supreme Court Justice Leonen. Sabi po ni Leonen, asan na yun si Leonen? Ito po, I likewise add that the presidential certification of urgency is also unconstitutional. It was this presidential certification of urgency that enabled Congress to approve the Bicameral Conference Committee report on the proposed General Appropriations Act of 2024 on the same day it was delivered to all members of Congress. Okay, unconstitutional din daw po yung ginawa ni BBM na pagsasabi na urgent yung JA ng 2020. Ano po ang nilalabag sa batas? Sabi po ni Leonen, therefore, the entire General Appropriations Act of 2024, yung lahat po ng batas ng appropriation, yung budget natin ng 2024, by virtue of Article 6, Section 25 of the Constitution, should have been reenacted. Dahil lumabag po, unconstitutional. Yung 2024 po ang constitutional. Patagal lang po magpasya yung Supreme Court, pero nagdidesisyon po sila. Ang desisyon po nila sa 2024 budget ay unconstitutional. Ang ginawa po ni Marcos, ni BBM, na pagsabi na ito ay urgent, ay unconstitutional. Badong, lumabag sa batas si Marcos? Opo. Anong dapat gawin kay Marcos? Dapat pong sampahan ng impeachment.
Supreme Court na po nagsabi, may nilabag sa batas si Marcos. At dahil po, tahasan pong sinabi ng Supreme Court na lumabag sa batas si Marcos, yung kanyang pagsasertify na urgent, yung 2024 budget ay labag sa batas. Kaya po, ang mga dilawan, Makabayan Black at Kakamping, ay magsasampa po ng impeachment kay BP Sara. Hindi, no? Ang lumabag po sa konstitusyon, si BBM. Pero ang sasampahan nila, ayon sa Supreme Court, pero ang sasampahan po nila ng impeachment, si BP Sara. Ganyan po katindi ang ating mga kalaban sa politika. Wala na pong katwi-katwiran. Kung tayo po nasa matinupang mga kaisipan, kung sino nagkasala, siya ang sampahan ng impeachment. Dito po, ang sasampahan po nila, balak po nilang sampahan ng impeachment, yung walang kasalanan. Aling, no? Palakpakan nyo yung mga dilawan, Kakamping at tong mga makakaliwang Makabayan Black. Ganun po ang logic nila. Pero ano na po yan? Hindi na po pwedeng palampasin yan ng mga Pilipino. Kaya ituloy mo na yan, Barsaga, Kiko Barsaga. Kahit na walang pumirma sa'yo, at least mayroon sa mga congressman na sumunod, no? Nakalagay sa batas na impeachable offense yung ginawa ni BBM. Kaya dapat siyang ma-impeach. Yan, si Leonen na yan. Supreme Court, hindi na po ito haka-haka ng mga vlogger, hindi po ito haka-haka ng mga political analyst at mga political analyst. Si Leonen po na Supreme Court Justice na nagsabi na unconstitutional. Ngayon, dalawa na po, si Recto ang constitutional yung ginawa niya. Pero hindi po pwedeng sabihin ng Supreme Court na parusahan si Recto. Kinakailangan nyo munang ireklamo si Recto sa kanyang ginawa. Dahil yung isinalang nila ron, nasabi nila tagumpay na, hindi po tagumpay yan. Tagumpay po yan kung mapapakulong si Recto. Yung reaction nga ng Malacanang paliwala lang. Sabi lang nila, okay, kinikilala namin. Kinikilala. Sinabi na nga ni BBM na isosoli niya, hindi naman sinuli. Eto po, ayon po sa kay Bishop David. Ayun lang po ako sa mga ayon dito sa Bishop na to. Ayon po kay Bishop David, thanks but no thanks. Ang gusto po namin, sundin yung utos ng Supreme Court isoli. Ang balak gawin ng gobyerno, kasama yung pagsosoli sa 2026 budget. Ibig sabihin, hindi talaga sila magsusuli. Kung hindi, kukunin din sa taong bayan, budget din natin yung isosoli sa PhilHealth. Kunwari, ang budget nila sa PhilHealth ngayon ay 50 billion halimbawa. Dahil may isosoli, gagawin lang nilang 110 billion ang budget ng PhilHealth. Galing din po sa atin. Galing din, meron po bang pagsosoli na galing din po sa mga ninakawan yung isosoli? Sa taong bayan nyo rin kukunin? Pondo rin ng taong bayan nyo kukunin yung isinuli? Pakapalan na po na mukha talaga. Maganda mag-quote tayo dito kay Virgilio David ng mga sinabi niya. Pala to. Yun po ang tinututulan ni Virgilio David, yung galing din sa atin yung isosoling pera sa atin. Perang isosoli sa PhilHealth, galing din, magmumula din po sa taong bayan. Parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Ngayon, ang tanong ko po, sa mga matatalinong tao, sa mga abogado, Carpio, ikaw nagsabi ka na may pananagutan dapat si Recto. Bakit hindi nyo sampahan si Recto? Rowena Guanzon, sino pa ba? Yung mga abogado natin. Alam nyo kung abogado lang ako, sasampahan ko ng kaso yan. Kaya marami pa tayong ipa-follow up. Yan, pa-follow up natin yan kay Bibi. Paglabag sa batas. Bukas pa lang puputok yan sa iba't ibang vlogger. Nauuna kasi tayo lagi. Una sa balita. Huli lang sa impormasyon. Alam nyo na po Kaya po hindi inutusan ng Supreme Court na ipakulong si Recto kasi wala pa po nagsasampa ng reklamo. Dapat sampahan muna ng reklamo. Ayan na po, antibay na po. Antibay na po ng ebidensya laban kay Recto. Wala namang magsasampa ng reklamo. Sayang lang.